Sa pagtatapos ng kontrata ni John Riel Casimero sa kanyang Japanese promoter na Treasure Boxing, ay pinangangambahan ng kanyang fan na baka hindi na nila makita pang muling lumaban ng ating pambato sa ibabaw ng lona. Sa kadahilan ng baka mahirapan itong kumuha ng laban dahil wala ng tatayong bilang promoter sa ating pambato. Kung meron mang makuhang laban ay maaaring hindi na siya main event o maging undercard na lamang siya sa mga bigating laban na nagaganap ngayon. Dahil dyan na rin papasok ang trabaho ng kanyang manager na si Aegis Climas. Kung di man ito makahanap ng bagong promoter ay ito ang mag-aasikaso sa mga laban ng ating pambato. Isang bagay na maganda rito ay malapit si Aegis Climas sa mga bigating laban sa Saudi Arabia dahil minsan nang lumaban doon ang kanyang bata, ang Ukrainian pound for pound king na si Alexander Usyk. Maaring kausapin ni Aegis Climas sa mga organizer doon para isama ang ating pambato sa mga undercard sa mga bigating laban doon. At isa pa ay maganda ring exposure sa ating pambato ang lumaban sa Saudi Arabia na maaaring magbigay udyok sa manager ni Naoya Inoue na labanan na ang ating pambato. Ganun pa man, kung ano man ang mangyari sa karera ng ating kababayang si John Riel Casimero, ay ayos na rin naman ang kanyang buhay. At meron naman tayo mga bagong boksingerong pasibol na maaaring magbigay ng karangalan sa ating bansa. Kagaya na lamang ng mga bagong world champion na ating tampok ngayon. Dahil nito lamang March 31 ay naagaw ni Melvin Jerusalem ang WBC World Minimum Weight title sa pambato ng Japan na si Yude Shigeoka. Isang napakagandang laban ang ipinamalas ng dalawang boksingero at sa huli ay binigay sa ating pambato ang panalo by split decision para makuha ang WBC World Minimum Weight title. At ito lamang nakalipas na buwan, ang kapatid naman ni Yude Shigeoka na si Gennaro Shigeoka ang nakalaban nitong ating pambatong si Pedro Taduran. Iniisip ng nakararami lalo na sa bansang Japan na ginanap ang laban ay hindi mananalo ang ating pambato dahil na rin sa malinis sa kartada nitong Hapon at puro knockout pa ang kanyang mga kalaban. Hindi katulad ng ating pambato na may 4 na talo na sa kanyang kartada. Ngunit sa pagsapit ng kanilang bakbakan ay ginulat ng ating pambatong si Pedro Taduran ang mga manonood sa bansang Japan. Sa umpisa pa lamang ng rounds ay nagbitaw kagad ng kombinasyon ng pambato ng Japan. Agara naman na gumantay ang ating pambato ng mga matutulis na kombinasyon. Dito pa lamang sa unang rounds ay tila mainit na ang parehong boksingero. Sa laban na to ay ating mapapansin na tumitira sa katawan nitong pambato ng Japan na siyang madalas na ginagawa ng mga Hapon na siyang malimit na nagiging dahilan ng pagbagsak ng ating mga pambato. Ito lamang nakalipas na mga araw.
Sa pagpasok ng ikalawang rounds ay tila naging agresibo ang ating pambato. Ngunit mapapansin natin, itong pambato ng Japan ay patuloy pa rin sa pagiging counter-puncher lalo na sa katawan ng ating kababayan. Hindi naman matatawaran ang tibay ng ating kababayan, lalo na pag tinatamaan ito sa katawan ay tila hindi nito iniinda ang suntok ng Hapon. Bagkus ay gumaganti ito ng mga matutulis na suntok. Nahilo ang Pinoy matapos tamaan ng suntok mula sa pambato ng Japan ilang segundo bago matapos ang round. Nagulat naman ang mga Hapon dahil sa angking tibay na ipinamalas ang ating pambato dahil nanatili pa rin itong nakadindig sa ibabaw ng lona matapos tamaan ng isang malakas na suntok. Dahil sa tibay at sipag sumuntok ng ating pambato ay tila nakakaramdam na ng pagod itong pambato ng Japan. Kapansin-pansin ang pagbagal nito na tila iniinda ang mga suntok ng ating pambato. Dito sa ikawalong rounds ay patuloy pa rin ang pag-atake ng ating pambato. Kapansin-pansin na habang tumatagal ay parang mas lalong lumalakas itong ating pambato. Habang itong pambato ng Japan ay patuloy sa pagsalo ng mga kombinasyon mula sa ating kababayan. Pikit na ang mga mata nitong Hapon na magsimula ang ika-9 na rounds at patuloy pa rin ito sa pagtanggap ng punishment mula sa ating kababayan. Tila hindi katanggap-tanggap sa paningin ng mga Hapon kung paano banatan ng ating pambato ang kanilang kababayan sa kanilang harapan mismo. At 11 segundo na lamang nalalabi bago matapos itong ika-9 na rounds ay inawat na ito ng referee dahil sa mga bugbog na tinamo mula sa ating kababayan. Tila hindi maganda ang lagay ng Hapon ang inilabas ito sa lona. Sa kabilang banda ay nagbubunyi ang ating pambato dahil matagumpay nitong nakuha ang IBF World Minimum Weight title sa kamay ng pambato ng Japan.
Isa sa tinitignan na susunod na magiging boxing champion dito sa bansang Pilipinas ay ang ating pambatong si Reggie Suganov. Lumalaro ito sa light flyweight division na may 15 wins, 5 knockouts at may isang talo pa lamang. Itong si Reggie Suganov ay may kasalukuyang hawak na titulong WBO Global sa light flyweight division. Nakuha niyang titulong iyon matapos niyang talunin ang veteranong pambato ng Venezuela na si Rolando Chacon. Nito lamang nakalipas na taong 2023. At dahil sa pagkapanalo ng ating kababayan sa titulong iyon, ay naging puntirya ang ating pambato sa bansang Japan na lumalaro rin sa kapareho niyang timbang light flyweight division. Pinalak nilang ipangtapat ang kanilang pambatong si Kai Ishizawa na may kartadang 11 panalo at 10 doon ay kanyang pinatulog sa ibabaw ng lona. Bagamat may kaliitan itong pambato ng Japan, ay nakakatakot naman ang kanyang knockout ratio na may 90.91% sa kanyang talaan. Nag-iisa lamang ang boksingerong nakakaligtas at nakakaabot sa huling rounds sa mga kamay nitong Hapon. Kaya naman buo ang kumpiyansa nitong mga Hapon na dumayo sa ating bansa para agawin ang titulong pinangahawakan ng ating pambatong si Reggie Suganov. Bagamat hindi sila nagkakalayo ng bilang ng kanilang mga nakalaban, ay tila hindi naman maitatanggi na mas nakalalamang ang pambato ng Japan lalo na sa knockout power. Bagamat isa pa lamang ang talo ng ating pambato, ay hindi natin maitatanggi na mas mababa ang knockout power ng ating kababayan kontra sa Hapon na mayroon pa lamang 33% sa kanyang talaan. Ganun pa man ay mas malaki ang tsansa pa rin na manalo ang ating kababayan kontra dito sa pambato ng Japan dahil bukod na mas malaki ang ating kababayan ay dito pa sa bansang Pilipinas gaganapin ang nasabing laban. Kaya naman ito lamang Abril at 30 taong kasulukuyan ay kinasa ang kanilang bakbakan. At ito ang kauna-unahang pagdepensa ng ating pambato sa kanyang titulong WBO Global simula nung nakuha niya ito sa pambato ng Venezuela. At sa mismong araw ng kanilang laban ay kapansin-pansin ng kalamangan ng ating kababayan pagdating sa tangkad at haba ng galaman. Kaya naman ang laruan nitong Hapon ay pagpasok sa loob ng depensa ng ating kababayan habang ang ating pambato ay kinakailangan ng distansya para makabato ng mga kombinasyon.
Tila hindi umiepekto kay Reggie Suganov ang madalas na ginagawang pag-atake ng mga Japanese sa ating mga pambato. Ito ay ang madalas na pag-atake sa bodega. Kinakaya ng ating kababayan ang mga suntok ng pambato ng Japan sa bodega at madalas ay nasasalag niya ito ng kanyang depensa. At sa pagpasok ng ikalawang rounds ay kapansin-pansin ang pagiging agresibo nitong pambato ng Japan. Ngunit sa tuwing bumabato ang ating pambato ng mga suntok ay tila iniinda ito ng pambato ng Japan. At makikita ito sa reaksyon ng kanyang katawan. Ishizawa still moving forward, trying to control the ring generalship here. Japanese magbubukas ang round number 2. Buhos ka agad ang pinigay dito ni Filipino Phenom, Reggie Suganov. The record of 14-1 trying to defend this WBO Global Light Flyweight Championship. Kapaan na naman silang dalawa rito. Now trying to go for the body, Ishizawa, which could be a good idea against a power fighter. Tanda po natin that Ishizawa only a shade of 5'1", but he's got a lot of power. Good center of gravity. 5'5" naman po, he's the height. Dito yung si Reggie Suganov. After mark of round number 2 scheduled for 12. Sa patuloy na pag-uusad ng bakbakang ito ay kapansin-pansin ang pagiging masipag sa pagbato ng mga suntok nitong pambato ng Japan. Ngunit itong ating kababayan ay masipag din sumuntok at kumounter sa mga atake nitong pambato ng Japan. So far the strategy of the Japanese fighters just plow forward and try to go for the body. Final 10 seconds of the round. Still more body shots being thrown by Ishizawa. Closer round, but it's still... Dito sa ikapitong rounds ay tila kapansin-pansin ang pagbawi ng ating kababayan dahil nakuha ng pambato ng Japan ang kalamangan sa mga nakalipas na round dahil sa kasipagan itong bumato ng mga suntok. At nag-iwan din ng pinsala sa mukha ng ating kababayan ang ipinatamang suntok ng pambato ng Japan. One of our strictest referees, Danrek Stapdazan, instructs them on what not to do in a tie-up like that. You can see that Suganov's power is sort of taken a breather at the moment. The wound is not a factor anymore. If you're just joining us, meron pong sugat na natamo. Etong si Reggie Suganov, as early as the first round, tuntok pa lamang po the first round, pero talagang naging lahwa na nung fifth round. The doctor had to be brought in to check it out. Sobra-sobrang pressure ang ibinibigay ng pambato ng Japan kontra sa ating pambato. Walang humpay na pag-atake, pagpasok sa depensa at pagbato ng mga kombinasyon sa katawan at hanggang sa ulo. Advantage has been negated now because of all of the inside shots coming from Ishizawa. Pati yung depensa ni Suganov, unti-unti na pong nadidismantle. Ito a fighter from Japan. What had been working for Suganov was the shots to the head, the jabs, and the combinations to the head. Kasi unti-unti na nga napapasara na niya yung mata ng kanyang kalaban. But in this case, boy, Ishizawa looks like the first 5 rounds were just a testing. 2 combination shots launched there by Suganov. Hindi man lang natinag. Ito si Ishizawa. Now Ishizawa has been knocked out once in his career. And he did suffer that knockout loss against Masataka Taniguchi in 2019. Make that in 2022. It was the 10th round TKO. His first loss was to Taniguchi in 2019, but that's by unanimous decision over 8 rounds. Nauunahan na po si Suganov. Again, the reach advantage has been totally negated. Now watch out for the low blows. Taniguchi has really... make that Ishizawa has really flipped the script here. Naging flat-footed na itong si Suganov. He is retreating, and every time he tries to pull off something, Ishizawa is in his face. Another round looming towards the fighter from Japan. Suganov was so accurate in the first 3 rounds, now he can't hit anything. And round the... At sa patuloy na pag-atake nitong pambato ng Japan, ay nakakuha rin ng tiyempo ang ating pambatong si Reggie Suganov ng isang kaliwa na siyang naging dahilan ng pagbagsak nitong pambato ng Japan. Muli pa naman nakabangon itong pambato ng Japan at naipagpatuloy pa ang bakbak.
Ngunit dahil sa kagustuhan nitong makabawi mula sa kanyang pagbagsak, ay umatake ito ng umatake hanggang matsyempohan uli ng kaliwat kanang suntok mula sa ating kababayan. At bago pa man ito bumagsak ay naghagis na ng towel ang kanyang corner. At ito na ang naging hudyat para ihinto na ang nasabing laban. Matagumpay si Reggie Suganov sa kanyang unang depensa sa kanyang titulo kontra sa pambato ng Japan. The corner of Kai Ishizawa threw in the towel after the late barrage coming from Reggie Suganov. And despite the head wound in the towel, here we go. Una yan, napatras siya doon. Oh, that was a knockdown punch already. There was an uppercut before that. We see this one again. It was actually a left hook. Nawala ng balance bigla. Ito si Ishizawa. Official time of 2 minutes and 38 seconds in round number 8. We have your winner by way of technical knockout. And still the WBO Global Junior Flyweight Champion, Reggie the Filipino Phenom Suganov. Sa pagkapanalo ng ating kababayang si Reggie Suganov, para sa inyo ba ay meron na itong tsansa o may pagkakataon na ito na lumaban sa pandaigdigang kampyonato sa mababang timbang? Sa pagkapanalo ng ating mga kababayan laban sa mga world champion sa bansang Japan sa mababang timbang, ay ito na ba ang hudyat para manumbalik ang sigla ng sports ng boxing dito sa bansang Pilipinas? At ang isa pang katanungan na kung gusto niyo pa bang makitang lumaban si Janriel Casimero sa ibabaw ng lona at makaharap ang pambato ng Japan at tinaguriang The Monster na si Naoya Inoue. Iwan niyo lamang sa comment section at ating yan pag-uusapan. Kung nagustuhan nyo ang video ng tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.